Purihin ng Diyos. Ngayon pong araw na ito ay nasa pangatlong bahagi na po tayo ng ating pinag-aaralan mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 2 and 3. Ito yung sulat sa mga churches. At itong mga sulat na ito ay hindi lang noon, kundi ito ay aplikado pa rin sa ating panahon, sa churches at maging sa individual, bawat isa sa atin. So napakahalaga po itong ating pinag-aaralan dahil sinabi mismo sa Revelation chapter 1 and 3 that blessed, happy, pinagpala ang mga taong nagbabasa, pinag-aaralan ang aklat ng pahayag o revelation dahil malapit na pong dumating ang wakas. Totoo naman po na malapit na dumating ang wakas dahil yung pong mga palatandaan ay nakikita na natin at napakaganda at napakabuti ng ating Diyos na tayo ay binibigyan niya ng mga kapahayagan na darating upang tayo ay maging matinong anak niya, di ba? Na tayo ay nakatitiyak na ang ating ending ay sa piling ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. So, ito po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, na ang panahon ay malapit na. Talagang malapit na. Ito po ay tawag ng pagsunod sa mga talata na ating pag-aaralan sa araw na ito. So, mensahe ng Panginoong Jesucristo sa bawat churches at sa bawat individual ay nagsisimula sa sinabi niya na I know your works. Alam ko ang iyong mga ginagawa. Yung po sinabi niya. So, the omnipotent, all-knowing, omnipresent God knows all about our works. He knows all about the church work. Alam po niya yan. So, balik tanaw po tayo ng konti doon sa ating napag-aralan na sa Revelation chapter 2, verse 1 to 17. Ito po yung sulat niya sa Church of Ephesus na tinaguri ang The Loveless Church na pinamagatang kong Return to Your First Love. So napaka-posible na tayo ay maging busy sa lahat ng ginagawa natin, lalo na sa ministry, na naniniglect na natin yung ating relasyon sa Panginoong Jesucristo, yung ating ugnayan sa Kanya. So tandaan po natin na tayo po ay nilikha ng Diyos. First and foremost, tayo po ay ginawa niya para tayo ay magkaroon ng fellowship sa lumikha sa atin. Amen. So, wag po nating kalilimutan at kaliligtaan yung pag-ibig na mayroon tayo dati sa Panginoon nung una na napakainit natin, di ba? Talagang on fire tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Kumbaga, katatapos lang ng fellowship, gusto natin, fellowship na naman kaagad. So, ganun po yung sitwasyon noon na nais lang Panginoon na ibalik natin yung dating pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi nga niya, ang kanyang payo, do the works you did at first, the work that were motivated by love. So lahat po ng ating ginagawa sa ministeryo, ang motivation po natin is because we love God. Amen. Hindi lang tayo basta gumikilos o gumagawa for the sake na magawa lang natin kung ano yung assignment natin sa gawain ng Panginoon. Pero ito po ay ginagawa natin dahil love natin sa Panginoon. Amen. Ito yung motivation natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. And second, the church in Smyrna, the persecuted church for their faith. Na ito naman ay nilagyan ko ng title na Do Not Give Up, Stand Firm. Kasi ito pong Smyrna Church, ito po ay mahirap sila sa kanilang kabuhayan, pero yet ang Panginoong Jesucristo sinabi niya na sa totoo lang mayaman kayo. Sabi niya doon sa kanyang salita, mayaman tayo spiritually sa Panginoong Jesucristo. Sa buhay na ito hindi natin ma-avoid yung pain, yung disappointment, pero ang alam natin na itong mga bagay na ito ay dumadaan lang sa atin, temporary lang. Amen. So lahat ito ay matatapos din. Amen. At hindi ho tayo nag-iisa sa panahon ng ating kahirapan, sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, dahil alam natin na ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ang Diyos. Amen. So bagamat may mga panahon na talaga naman hindi natin maunawaan ng lubos, yung mga layunin o yung layunin ng Diyos, bakit natin napagdaraanan yung mga problema, yung mga kahirapan, bakit kailangan pa? Pero, although hindi natin nauunawaan mga pangyayari sa ating buhay, alam po ninyo, tayo po ay hindi nag-iisa. Amen. Tayo po ay
makakapagbigay ng tiwala sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kilala natin ang Panginoong Jesucristo na sinabi niya, I will not leave you nor forsake you. Amen. Praise God. So ang ending po dito sa letter sa Smyrna, the Lord is encouraging us to be faithful unto death, sabi niya doon. At ang payo niya, do not fear, be faithful, be overcomer. Amen. So ngayon, nasa pangatlong bahagi na tayo sa sulat, sa Revelation. Ito naman po yung message sa Pergamum, the compromising church, na mababasa po yan sa Revelation chapter 2, verse 12 up to 17. Nais kong basahin. And to the angel or messenger of the church in Pergamos write, I know your works, and where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast to my name, and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you where Satan dwells. But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come to you quickly, and I will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it. Amen. Praise God. Father God, in the mighty name of Jesus, by the anointing of your Holy Spirit, Lord, help us, O Lord, to receive your word, O Lord, in our spirit, in our heart, O God, so that, Lord, kami, Panginoon, ay makatakbo ng mainam, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay kumilos ayon, Panginoon, sa iyong mga panukala, ayon sa iyong nilalayon sa bawat isa sa amin. So dito po sa ating binasa, Pergamum, ito po yung mga mananampalataya na talagang nakaranas sila ng matinding hirap. Kaya naman sila po ay dahil sa kahirapan, sila ay natutong magkompromiso. Ikinukompromiso nila o iniiwanan na nila yung kanilang pananalig dahil sa kanilang karanasan. Dahil po ang Pergamos ay ito po ay sentro ng pagsamba sa emperor ng lugar nila. So, ang Christianity, dahil doon, Christianity became a state as well as a church. Kumbaga, nag-combine na. So, dito mismo sa verse 13, Jesus recognized that the place they lived in was difficult to be faithful to Him. Napakahirap. They were surrounded by temptation. Kaliwat kanan ang mga tukso, o ang nagpapalayo at nagpapahina ng kanilang pananampalataya ay nakapaligid lamang sa kanila. Sila po ay, ang ginawa po nila, tinanggap nila yung sistema ng sanlibutan, yung kaisipan ng sanlibutan. Salip na ito ay kanilang tuligsain sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sila po ay hinayaan nila na makapasok, maka-infiltrate yung sanlibutan sa loob ng church. Ito po ang Pergamum church. The church then became worldly and so churchy. Anak ko, ito pong Pergamum, talagang sila po ay palasimba, sila po ay madasalin, na hindi mo na malalaman, sila ba ay totoo na nasa pananalig pa sa Panginoong Jesucristo o hindi na? Sila ba ay talagang church ng Panginoong Jesucristo o hindi na? Dahil po sila mismo ay hindi mo na mahirap na ma-recognize kung alin ang church at alin ang nasa sanlibutan. Pero sinasabi po sa James chapter 4 verse 4, you do not know that friendship in the world is enmity with God. Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So kung kinakaibigan natin ang sanlibutan, kinakaaway daw natin ang Diyos. At sino man na nais na
kumbaga, kumampi sa mundong ito, sa gawain ng mundong ito, tayo po ay kaaway ng Diyos. Yung po ay sinasabi diyan sa talatang aking binasa. At sinabi pa diyan sa verse 5, "Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us hears jealousy?" Ano po ba yung umaagaw ng pag-ibig mo sa Lord? Ano pa yon? Kadalasan ito po ay yung kasalanan. Ito yung umaagaw ng pag-ibig natin sa Panginoon. Yung ating makasarili, self-centeredness. Ito yung mga ambisyon natin, yung mga ninanais natin na kahit hindi na yun ang nais ng Panginoon, ay gusto nating makamtan. Alam po ninyo, dito po sa mga talatang aking binasa, kilalanin po natin ang Diyos ng higit sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Ibase po natin yung ating mga kaisipan, hindi sa mga bagay na ating nararamdaman. Kasi madalas sa atin kasi nagbabase tayo sa ating mga hakbangin sa buhay, yung ating mga desisyon, dahil lamang sa naramdaman natin. Pakiramdam ko kasi, di ba? Pero dapat po ang ating basihan ay ang salita ng Diyos mismo, and not our feeling. Hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang makapangyari. Siya ang mangibabaw sa ating kaisipan, at hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang siyang mag-control sa ating kaisipan. Amen. So dito, ang church sa Pergamo, sila po ay nagkompromiso. Paano ba sila nagkompromiso? Sabi po diyan sa talatang ating binasa, they were practicing the doctrine of Balaam and the doctrine of Nicolaitans. Yung po yung sinabi dyan. Ano ba itong doktrina ni Balaam at saka ni Nicolaitans? Ito po ay tinuturo nila na hikayatin na gumawa ng mga masama, yung mga analingkod ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Hinikayat sila na sumamba sa Diyos-Diyosan at sa paggawa ng immoralidad. Alam naman natin ang Diyos-Diyosan, ano yung number 1 sa buhay mo na ginagawa mo. Ito po ay idolatry, hindi lang basta ito sa ribulto, hindi lang ito basta sa larawan na iniukit, hindi ba? Kundi ito po ay yung mga bagay na siyang umaagaw na ng ating pag-ibig sa Panginoon. Ang tawag po dyan ay idolatry and immorality. Ito na po yung tinanggap na nila, kumbaga customary na nila. Kat makikita natin ang mundong to, tanggap na, di ba? Yung mga hindi kasal. Yun po sinabi ng Biblia bawal po yun, yung hindi kasal na nagsasama na. Nakalagay po dyan Pero ito po yung turo ni Balaam na isang propeta na hinikayat niya mga Israelita na gawin yung mga masasamang hangarin nila. At ito pong turo ni Balaam na ito po ay nagbigay ng payo kay Balak na ito ang magiging katisuran ng mga Israelita. Ito yung magiging patibong ng mga Israelita para magalit ang Diyos sa kanila. Ano pa yung ginawa nila? Bukod sa immorality, bukod sa idolatry, sila po ay tinuruan niya na kumain ng mga, yung mga alay sa mga ribulto at gumawa ng pakikiapit. So ano naman tong mga Nicolaitans? Ito pong Nicolaitans, ito po yung mga mananampalataya na sinabi, pero ikinukompromiso nila yung kanilang pananalig para masiyahan, mabigyan ng kasiyahan yung sarili nilang kagustuhan. Amen. Dahil mayroon pong sinasabi ng mga Nicolaitans ay sinasabi nila na anumang kasalanan na gawa ng laman ay hindi po nakakaapekto yan sa espiritu. Yun po yung sabi nila. So ito po yung nakapag-penetrate mismo doon sa church sa Pergamum. So ito pong mga Nicolaitans, ito po yung mga nagtuturo ng kasinungalingan. At maraming mga tao na sumama rito. Alam naman natin, lately lang napanood natin sa TV, ano ba yun? Yung isang sekta, na talagang sinundan na nila yung kanilang pinuno, na hindi na nila sinuri yung salita ng Diyos, kung yun ba ay totoo, hindi. At itong mga Nicolaitans, ito po ay mga intelihenteng tao, well-educated to. Itong mga Nicolaitans na to, kaya lang sila po ay may kaisipan na hindi mabuti, na sila ang nanghihikayat sa mga tao na sumanib sa kanilang maling katuruan. Amen. So ang Satanas na Diablo, alam po ninyo,
Ang Satanas na Diablo, wala po namang maisip na matino yan. Hindi po nag-iisip yan ng ikabubuti. Masama nga siya. Siya nga po yung ama ng kasinungalingan, ng kasamaan. Na kung mayroong katotohanan, naku, may counterfeit po yan. Gumagawa ng counterfeit yan. Alam naman natin na ang counterfeit, pag yan lagi yung nakikita mo, napapakinggan mo, yung kasinungalingan naging totoo. At yung totoo, nagiging kasinungalingan na. So, napakahalaga po na suriin nating mainam, pag-aralan natin, checkin natin yung ating pamumuhay bilang nagsasabi na tayo ay mananampalataya ng Panginoon Jesucristo. Nasaan na ba tayo sa ating pananalig sa Panginoon? Totoo pa ba? Genuine pa ba yung pananalig natin o nakakompromiso na? Amen. Sa galawan sa mundong ito. Kasi yung mga nangyayari sa mundong ito, karaniwan, dati-rati patago pa di ba? Pero ngayon, lantaran na yung paggawa ng kasamaan laban sa Panginoon. So dito mismo, mababasa natin na mayroong mga false apostles. Nakasulat po yan sa Revelation chapter 2, verse 2. 2 Corinthians chapter 11, 13 to 15. Nako, basahin na lang po ninyo. Nakasulat po dyan na mayroong tinatawag na mga fake apostles. Ano pa? False prophets, false teachers. 1 John chapter 4, verse 1. Yan po ay nakalagay doon. 2 Peter chapter 2, ito po yung mga false teachers, false evangelists. Galatians chapter 1, verse 7. Ito po yung evangelists, sila po ay nangangaral ng other gospel, ng ibang mabuting balita daw, pinapangaral nila. Amen. So, napakahalaga po sa atin na tayo ay magsaliksik lagi ng salita ng Diyos para tayo ay hindi maikompromiso yung ating pananalig sa Panginoong Jesucristo. So, itong mga sektang ito yung gumawa at nagturo ng kalaswaan at kalahalayan na mga doktrina na ng pangangalunya. Ano ba yung pangangalunya? Ang pangangalunya, ito po yung ano ba yan? Yung kasal, pero nakikirelasyon pa sa iba. Yan po yung nangangalunya. Yung fornication, ito naman yung nagsisiping na wala pong basbas, na hindi kasal. Ito po yung turo nila Sabi nila, hindi kasalanan yan. Kasi kung ano daw yung ginagawa ng katawan, sabi nga, hindi daw nakaka-apekto yan sa espiritu. Ano pa tinuturo nila? Yung pagkain ng mga iniandog sa Diyos-Diyosan. Sabi nila, ito ay mabuti. Yun po ang sinasabi nila na kinasusuklaman ng Diyos ang mga gawaing ito na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kaya tayo, church, tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, suriin natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. Hayaan natin na ang banal na Espiritu Santo ang magbigay, magbukas sa atin ng kaunawaan sa katotohanan ng kanyang salita. Amen. So, paano pa sila nagkompromiso? Sila po ay kumain ng mga handog na alay sa mga idolo. Mantakin mo yun. Ano sabi sa Biblia, akala nila naghahain sila sa Diyos, pero ang hinahain talaga nila ay mga demonyo. Yung po yung nakalagay doon. Ano pa? Commit fornication. Sila ay gumagawa ng kahalayan. At maraming Kristiyano ang gumagawa ng ganitong mga bagay, spiritual fornication, in compromising with the world. Amen. So, ito yun. Hindi mo na maintindihan kung ano na nga ba talaga. Ano pa? Seduction. Alam po niyo itong mga tuksong ito. Ito po yung mga hanggang ngayon, yan pa rin ang bitag ng Satanas na Diablo para siluin ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo para sila ay ikompromiso yung kanilang pananalig sa Panginoong Jesucristo. Ano pa? Temptation is everywhere. Kahit saan mayroong tukso. Amen. Kaya naman napakahalaga talaga na tayo po ay saliksikin natin ng patuloy ang salita ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 13 to 14 says, I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. So ang susi po dito, para tayo po ay magtagumpay, ay ang salita ng Panginoon Jesucristo. So ibig sabihin, ang tagumpay posible.
Amen. It is possible to overcome. Ang kailangan po natin gamitin natin yung double-edged sword na sinasabi sa Hebrew chapter 4 verse 12. Ito po ay tabak na magkabilay talim. Ephesians chapter 6 verse 17, ito po yung tabak na kaloob ng banal na Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Amen. Na pag ito'y sinabi natin, ito po ay makapangyarihan. Amen. At sisira sa anumang mga maling kaisipan at maling mga asal. Amen. So, kailangan natin gamitin yung double-edged sword to sharpen our lives and to judge ourselves by the Word of God. Hatulan na po natin yung ating sarili. So, hatulan natin lahat ng bagay. Suriin natin, siyasatin natin ang lahat ng bagay. Ano pa? Timbangin natin ang lahat ng bagay na ang gagamitin nating pambalanse ay ang salita ng Panginoong Hesus. Amen. 1 Corinthians chapter 11 verse 31, kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi na tayo hahatulan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So ngayong buhay pa tayo, narito pa tayo, suriin na po natin, siyasatin natin ang ating sarili. Kung tayo nga ba ay totoo pa, genuine pa ba yung ating pananalig sa Panginoon? Hindi pa ba tayo nalalayo doon sa ating pananalig sa Panginoon? Kasi marami pong Kristiyano ngayon na nagkiklaim that they are Christian yet they are living in sin. Amen? Bulgar na bulgar pa. So, alam po ninyo, kapag tayo po ay nagkaroon ng bahagi sa gawain na alam naman nating mali, alam po nyo, kadalasan, ay gumagawa po tayo ng justification sa ating sarili. Dinajustify na natin yung ating behavior. Amen, at sinasabi natin, hindi naman masama to, di ba? At hindi pa naman ako nalalayo sa aking pananalig. Nako, we are wrong. Kasi sabi sa James chapter 4 verse 17, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. Amen, kung alam mong yan ay mali, kung alam mo kung ano ang tama at hindi mo yun ginawa, sabi nga nun, yun ay kasalanan. Yun po yung sabi sa James. Amen. So, refuse to tolerate all evil sa ating buhay. So, magitan ng ating constant communication, ugnayan sa Panginoong Hesukristo sa magitan ng kanyang mga salita. Amen. Praise God. Hallelujah. Dahil ito po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon na itolerate natin yung sin na nananahan sa atin. Amen. Kaya nga po, ang church sa Pergamo, sila po ay talaga pong tinanggap na nila yung sanlibutan, yung kaisipan ng sanlibutan sa loob mismo ng church. Halip na ito ay tanggihan nila, i-refuse nila, i-reject nila. Romans chapter 12 verse 2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sabi dyan, kailangan magbago yung ating kaisipan, yung ating isipan, yung mga bagay na ating iniisip. Yun ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Kaya nga ang Pergamum, sila mismo nagkompromiso. Alam po yung compromise can be defined as a blending of qualities of two different things. Yun po yun. Kumbaga kaya nga hindi mo na masino ngayon kung sino ang totoo at hindi. Kung sino ang true at kung sino yung false or yung fake. Compromise was inevitable until it became difficult to distinguish between the church and the world. Hindi mo na malaman kung sino, ano na isang libutan, ano ba yun sa church na hindi na po malaman. But sabi rin ng Biblia, you will know them by their fruit. Yun yung sinabi, salita ng Panginoon. Now dito sa ating binasa, despite the commendations of faithfulness sa panahon ng testing, si Christ mismo ay sinaway niya at pinagsabihan ang church na sila ay nakikipagkompromiso, na ilan sa kanila ay sumusunod sa doktrina na mali, na siyang ayaw ng Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, itong mga taong to na nagkukompromiso, unti-unti ang pagbaba ng kanilang spirituality at ang pagtaas naman ng kompromiso na humahantong sa pagtalikod sa pananampalataya, na ito po ay inihula na.
sa Biblia in the last days. Ito po yung makikita na sa panahon natin. So it is possible for Christians to deny the faith. Sabi nga ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 24, pagbabalik ko ba, meron pa ba akong makitang pananalig? Yun po yung sinabi ng Panginoon Kristo because of this pressure. Dahil sa mga tukso, sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Amen. So dito mismo ay sinasabihan tayo ng Panginoon na huwag po nating talikuran ang ating pananalig sa Panginoon. Amen. Yung pananalig natin na ibinuwis niya yung kanyang buhay, dumalo yung kanyang banal na dugo para sa ating kaligtasan, para sa ating katubusan, para sa katiyakan ng ating kaligtasan na balang araw makakasama natin ang Panginoon sa langit. Amen. So be an overcomer. So dito mismo sa mensahe ay nagtapos sa salitang repent. Now, itong mga salitang ito ng Panginoon Kristo, ito ay warning. No, hindi lang ito basta babala, kundi ito rin ay isang pangako na ito ay pagtagumpayan sa mga mananagumpay. Amen. So repent, change your mind about your sin. Baguhin na ang ating kaisipan patungkol sa sin. Kung minsan ay gumagawa pa tayo ng mga rason, ano? Nagja-justify pa tayo sa ating sarili, sa mga kasalanan natin. Ano pa? Change your mind about false doctrine. Huwag lang tanggap. Ay nako, katulad ng sinabi ko kanina, may mga false doctrine, false prophets, false evangelists, false pastor, false teaching. Kaya kailangan po talaga ay maging ano po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Yung mga false doctrine na yan. Ano pa? Change your mind about Jesus. Kasi ngayon, ang tinuturo nila si Jesus tao lang. Si Jesus propeta lang. Si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Ordinaryong tao lang. Yeah, si Jesus ay naging tao. Hindi lang siya basta tao. Siya ay Diyos tao. Amen. So dito mismo, repentance, ito po yung sinasabi sa Tagalog na pagsisihan at talikdan, kasi iba po yung repentance sa remorse. Remorse dahil nahuli lang. Hindi ba? Pero repentance, tinatalikuran na ang iyong masasamang gawa, ang ating masasamang gawa o kasalanan. So repentance is required of all backsliders. Sino ba itong mga backslider? Ito po yung nagbalik na sa dati. Sa dating noon. Yung dating mga nakasanayan na, nakasalanan at bisyo. So may posibilidad na ang mga backslider ay ayaw pong magsisi. At dahil ayaw magsisi, malinaw po sinasabi sa Biblia na kung hindi sila magsisi, they would be judged. Sila po ay hahatulan. Now, sinabi rin sa Biblia, do not be equally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Huwag kayong makisama sa mga di naniniwala sa Panginoon. Pwede bang mag-partner ang mabuti at masama? Pwede bang magsama ang liwanag at dilim? Amen. So sabi, huwag makisama, huwag makibagay. Huwag gawin ko ano yung ginagaya. We need to win them for Christ. Pero huwag po nating gayahin yung katulad nung ginagawa nila na hindi tama, na ayaw ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, therefore come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Kaya't lumayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Amen. Praise God. The Lord didn't say, get out from the church. Naku, alam po ninyo, lalo na sa atin sa global, diba? Pag napagtampo mo na, medyo nasabihan mo na, sa mga bagay-bagay na hindi nararapat, lumilipat na po sa iba. Hindi ba? Lumilipat na, umaalis na. Pero dito mismo, hindi sinasabi ng Panginoon dahil sila ay nagkompromiso ng kanilang pananalig, di ba? Dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sa kanilang makasarili na hangarin, dahil sa kanilang mga ambisyon, sabi niya rito, sinasabi ng Panginoon, ay huwag umalis. Sabi niya, overcome where you are. Pagtagumpayan mo yan. Kung nasaan ka, dapat magtagumpay ko yan. Magtagumpay ka. You are overcoming now. Yes, praise God. Hallelujah.
Amen. And 2 Corinthians chapter 6 verse 18, I will be a father. Ito po yung pangako ng Panginoon. Kung tayo po ay magtatagumpay sa kinalalagyan ngayon, kung ano man yan na umaagaw sa ating pag-ibig sa Panginoon, yung init ng ating pananalig sa Panginoon upang tayo ay hindi magkompromiso. Ay sinabi diyan, I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Hallelujah! So ano po sinasabi rito? It speaks of a special relationship with Christ. Amen. So kailangan po natin dig your roots into the Word of God. Palalimin po natin. Magkahugat po tayo sa salita ng Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Sabi diyan, manalig sa Kanya sa inyong pag-uugat at maging matatag sa pag-ibig. Kailangan tayo, planted talaga tayo sa Panginoong Jesucristo. Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Amen. Manatili po tayo sa Kanya. Amen. Build up. Tayo po ay maging matatag katulad ng building na napakatatag, katulad ng isang puno na napakalalim ang ugat. Ganun po tayo dapat na magpakatibay sa salita ng Panginoon upang hindi po tayo hindi natin maikompromiso yung ating pananalig sa Panginoong Jesucristo, yung Kanyang ginawa para sa ating lubos na kaligtasan. Amen. Praise God. So dito mismo ay sinasabihan tayo na patuloy nating paunlarin yung ating personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Because apart from Him, we can do nothing. Wala po tayong magagawang mabuti. Wala po tayong kahinatnan na mabuti. Amen. So idig natin. Dig your roots into the Word of God. Amen. So only overcomer is promised heaven. Amen. Yung mga mananagumpay, ang pangako sa kanila ay ang langit. Tanging yun ay para sa magtatagumpay lamang. So bilang pangwakas, sabi diyan, he who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says. I do believe na kinausap ka ngayon ng banal na Espiritu Santo sa magitan ng kanyang mga salita. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat, O Diyos, na muli ay tinuruan mo kami, O Diyos, na manatili, Panginoon, ang aming matibay na pananalig sa inyo sa magitan, O Diyos, ng pananatili namin sa iyong mga salita. Hawakan namin ang iyong mga salita. Ito ang mapa ng aming buhay, Panginoon. Ito, O Diyos, ang matibay na sandigan namin sa buhay nito, laban sa anumang tukso at pakana ng dyablo sa bawat buhay. Pagpalain mo siya na nanunood ngayon, Panginoon. Dalayan ko na patuloy pa siyang tumatahag, Panginoon, sa kanyang pananalig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus.